Maayong adlaw. Tatakay ang kiisog sa mga batang nagpatuli karong panahon sa bakasyon atol sa atong medical mission dinhi sa Barangay Bago, Galliera. Happy na may kay matuli na may man may mo ay teenager morning kailangan sa lalaki. Garsan, ba't ka nagpatuli? Kasi makaya po sa ibang kaibigan ko na ako di po ako natuli, sila tuli po. Pasalamat ako ngayon na natuli na ako. Ang akong mensahe kang Congressman Carlo Nograles, nagpasalamat ko dako sa iyaha sa iyang pagtabang sa akong paghatag sa mga tambal na naka-extend sa akong taas na kinabuhi. Padayon nga mo alagad ang Oplan Kalusugan, kini si Congressman Carlo Nograles, nagadalit kaninyo sa Tatakay. Kalambuan, dalat na usang ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na Davao, Mindanao, may adlaw. Saldi chato inyo magkauban diri sa atong kalambuan, daratanan nga moatod sa mga kalambuang impormasyon, kalambuang isyu, butang nung sudnon nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Og syempre, di makumpleto ang atong kalambuan daratanan ug wala akong kauban, Rafi Bermijo. Raf, daghang salamat Salds, may adlaw kanimo ug may adlaw Davao. Og syempre, atong kauban day karong mga oras sa Raf sa matag adlaw si Congressman Carlo Nograles, sir. Yes, daghang salamat. Maayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanan natong tan-aw sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Maayong adlaw yan tanan. Okay, kining Raf unsa ba atong isgutanan karon? At least mahibalo dayon ang atong mga tigpaminaw, labi na sa atong mga televiewers diri sa atong Kalambuan Dalatanan. Yes, Salds, ang una natong isgutan syempre kining padayon nato nga pakisusi no diya sulod sa atong balay-balauranan sa Kongreso. Ikaduha atong isgutan kining plano sa pag-usab sa sistema sa ARMM, no? Ug ikatulo, atong tan-awon ibalik lantaw nato kining bangi tali sa China o sa nasod Pilipinas. Ikaupat, Charles, ato sang isgutan unsaon pagpalambo sa mga hospitals dinhi sa atong mga probinsya. Ug siyempre dili nato kalimtan ang mga pangutana gikan sa atong kabaranggayan ato kining tubagon pinaagi sa atong Congressman Carlo Nograles. Okay, Raf, ang unang mga pangutana ako ipabutayon ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Ang Kongreso nangandam na silang pagbalik aksyon sa umabot laging session. Nagdasabtan sabna mo aduna naging mga naka-schedule nga mga agenda Congressman Carlo Nograles sa umabot ka session. O sabay dagway sa Kongreso o sabay dagway sa kalendaryo sa Kongreso karong Congressman Carlo Nograles. Pagbalik namo karong May 7, ang atong atubangon dayon is naatay 50 kapin ka mga House bills na atubangon dira sa plenary session. So wala pa nato maihap dinha ang mga na-stock up nga mga bills na pending pod discussion sa nakilalaing mga komitiba sa House of Representatives. So mao na siya ang calendar namo, do na kitay 50 ka mga House bills. Pending second reading, pending interpellation and debate, and pending third reading diha sa plenary hall. So, mabisi gid mi kining usa ka bulan namong session, and hinaut pa unta kanang out of the 50 ka mga House bills na medyo na pending diha sa plenary session, ma-actionan namo ang kadaghanan sa mga House bills. Hisgutang prioridad Congressman Carlo Nograles, unsa sa tan-aw nimo ang unahon diha sa Kongreso idigbalik sa sesyon? Daghan tang mga pending bills diha no sa 50 ka buok pending bills na diha ang Magna Carta for the Poor, na diha ang lowering the age of criminal responsibility from sa juvenile justice system nato nagikan sa 18 years old mahimo na siyang 15 years old, na diha ang House Bill para sa antitrust and anti-monopoly, na diha ang bill nato para sa uban pang mga benepisyo na mahatag nato, and of course kining mga simplified na mga income tax computation, ang SNIT, Simplified Net Income Tax. Doon na po to'y simplified na VAT income tax, ang value added tax, sa gross income tax para sa corporations,
And daghan pa gani napay na stack up diha na katong pending impeachment ni Justice Marian del Castillo. And then napatay bills on corporate farming, napatay bills sa Philippine Trade Representative Office ug daghan pa. So mao na siya ang among tutukan. Kining pagbalik, of course, apil na diha ang reproductive health bill na kinihanlan i-interpellate pa o i-discuss pa, and ang freedom on information. Usap po na sa mga priorities. Sa tanaw nimo, Congressman Carlo, nakasubay paghihapon ang Kongreso ngadto sa iyahang mga tumong karong tuiga? Siguro medyo na-delay kami gamay. Of course, dili nato ma-deny nga naapektuhan gyud mi sa impeachment. Kining pagbalik namo karong May 7, of course magpadayon lang gihapon ang impeachment, pero siguro itong sessions namin from May 7 to June 7 tungod kay murag naa na tayo sa tail end sa impeachment hearings, at the very least sa House of Representatives makatutok na namin sa among legislative work. Pero I cannot say the same sa Senado, kaya sa Senate man ang hearings dito sa impeachment case against kay Justice Corona. Then of course napatay impeachment case na pending diha kang Justice del Castillo. Kaya dili po na ako ma-determine kung kanusa na mo pagbotohan ka na, and kung iakyat isa ka ba pod ka na siya sa Senado. So usap pod ka na sa among hisgutan kining igbalik namo karong May 7 up to the June 7 hearing. Pero para manggod ka namo kanang 50 ka mga House bills na napending diha sa plenary, importante na ma-deliberate na namo na siya o ma-process na namo na siya, because you have to remember, pag-break namo sa June 7, then pagbalik namo sa State of the Nation address ni President Noynoy Aquino, after the State of the Nation address, ang among focus will be the budget. And pag naka-focus namin sa budget, medyo maapektuhan sab ang mga deliberations and discussions sa plenary. Kaya syempre, kung budget hearing na, ang tanan nagatutok sa budget, and then pag madala na siya sa floor, kung ang budget hearings will now be deliberated on the floor, ang tanang mga pending legislations sa floor, dili na mahisgutan. Because the top priority will be the budget. Mao nang crucial kay kining May 7 to June 7 namo na kung unsa man ang 50 ka pending bills diha sa floor, unta matapos na namo ang kadaghanan. So para dili siya ma-stuck pag abot sa budget hearings. Okay. Atong hisgutan ning kalinaw sa Mindanao, Congressman Carlo, no? Dunay balita nga sagad kuno sa mga magbabalaod ang mga kongresista miuyon og musuporta sa plano nga muhimo og laing struktura, no, puli diya sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang ARMM. Usa ka ba sa gustong musuporta sa mga plano, Congressman? Para kanako manggod, kinihanlan suportahan sa Kongreso. Kung unsa man ang mahimong agreement between sa peace panel nato sa gobyerno ug sa MILF. Labi na kung kining agreement na madesisyonan between the peace panel, mga parties na na-appeal diha sa peace panel, labi na kung if it is based on legal ground and it is available as a remedy diha sa atong constitution. Ang problema lamang kung magkaroon og agreement na kontra or supak sa atong constitution. But if it is well within the limits set by the constitution, ug magkinihanlan kini og suporta gikan sa Kongreso or dili kaha usa ka bag-ong balaod nga kinahanglan ipasar sa Kongreso aron masuportahan ug aron atong matuman ang kung unsa man ang gisaad or kung unsa man ang nahimong agreement diha sa peace negotiations, then I think Congress should really come in and support that. So importante kaayo na hatag nato ang assurance, no? Kaya ang peace panel naman diha nga atong mga peace negotiators naman diha. But we have to give the assurance labi na dito sa MILF na kung ang ilang pag-agrihan, no, kung unsa man ang ilang mahimong agreement is well within the bounds of the constitution o legal, then
kung kinihanlan og suporta sa Kongreso, magkinihanlan ta og bagong balao, then Congress has immediately, right now, has to immediately give its support, full support. Importante ka na. Kay kung wala sila ipagsalig po sa Kongreso, wala po yung mahitabo diha sa peace agreement. Okay. Congressman Carlo Nograles, but ba nimo nga ipadayag nga kining idea sa bagong panahon sa Muslim Mindanao usa kapag angkon nga pakyas nga konsepto sa ARMM? Dili man hinuon, I would like to think of it as siyempre na ay room for improvement. Diba? So, naaman diyang ARMM, siguro na yung mga kakulangan, siguro na yung mga imperfection sa istruktura, na ay imperfection sa organization, maumanggani na usa sa mga napag-agrihan sa 10-point principle is a restructuring of the setup of government sa ARMM. So, usa ka na sa ilang ginahisgutan na basin kining present or kasamtangang istruktura sa ARMM, dili kaayo siya nakahatag og pagtagad o dili kaayo siya nakahatag og maayong pag-alagad o pagserbisyo sa or pagtuman sa mga panginahanlan sa mga katawhan diya nagpuyo sa ARMM. So, I don't like to say na failure na siya, pero basing it's one way of saying na we have to move on with the times and we have to improve the present structure sa ARMM. Karon sa tuig ng eleksyon sa ARMM, Congressman Carlo Nograles, sa pagtumaw nining issue sa pagbugna sa bagong struktura, madahom ba nini karon sa katawhan nga ang Kongreso mag-postpone na sab sa eleksyon sa ARMM? Depende ka na no sa kung unsay sabot nila or unsay mahimong pinal na agreements diha sa peace negotiations. So kung pananglitan magka sinabtanay silang kinihanlan usbon gyud ang istruktura sa gobyerno sa ARMM, the system of government or the structure of government, we have to ask also kung magkinihanlan pa ba o postponement of elections. So in other words, the initiative is na diha sa atong peace panel and peace negotiations. Kung magkinihanlan sila og postponement of the elections or magkinihanlan sila og transition phase, then in the name of peace, then if Congress has to act on it, we have to postpone the elections, why not? Pero kung dili kinahanglan, dili. Kung gusto nila mas agahan po ng eleksyon, pwede po nato buhaton ka na. Dili po na ako gusto pangunahan kung unsa man ang ilang masabutan diha sa sulod sa negotiations, no? Kay natapos ang ilang negotiations or ang pag-meeting nila April 24 kung wala ko masayo. Then karong Mayo, balik ta po daw sila. So for the continuation of the peace negotiations. So wala po ta kabalo kung unsa ang mahimong resulta ni ana. So maghulat lang po ta. Base niya itong imong giingon, Congressman Carlo, nga negotiations niya itong April 24, no? Nauyunan sa duha ka grupo sa gobyerno o sa MILF nga doon na sila ginaingong 10-point principles. Maingon ba nato nga ang maong kalambuan timailhan nga ang proseso sa pagkabot sa kalinaw dinis Mindanao magmalampuson niya, Congressman? Well, very promising ka na siya, no? So moral na po na og maragsilingan nga nag-away unya nagkaroon og agreement in principle, di ba? So buti pa sabot at the very least sa general principles kumbaga sa peace negotiations murag nagkasinabtanay na sila. So gikan sa general principles diha na sila mo naog na pud na sila diha sa mga detalye. Pero nagkaroon na og agreement in principle. So kini nga mga 10 points at least nakita nato na diri sa 10 na pulo ka prinsipyo nagka-agreement na ang Government of the Republic of the Philippines and ang MILF panel. So gikan sa 10-point principles dito na
siguro sa sunod nilang meeting, Mo na dito basihan. na nila i-fine tune ka na ug butangan na og mga detalye. So very promising ang resulta. So medyo naa na sila meeting of the minds kumbaga sa duha ka panig. Now, we only hope na sa sunod na mga meetings, sa mga detalye sa ilang agreement, sa atong agreement, magmalampuson sabi. Okay. Kalabot ni ining may nung danong hisgutanan, no? Kalabot niya ning giingon atong peace talk sa Congressman Carlo. Palihog isa-isa o ihatag kanamo ang imong komento sa mga sumusunod nga mga isyu, no? Una atong hisgutan siguro kung unsa ang plano sa power sharing unya niini ngadto sa MILF. Sa akong nasabtan dito sa power sharing agreement, murag ang gusto nilang set up sa MILF, no, is that pag-abot sa Autonomous Region of Muslim Mindanao, ang setup nga gusto nila is ang ma-retain lang gahum sa national government over the ARMM would be external defense, no? That means depensa laban sa external forces and national security. Gawas ni ana ang global trade or ang international trade relations nato sa lain-laing mga nasod dinhi sa atong kalibutan, ang monetary policy or ang currency nato, no, so coinage, peso, currency and monetary policy i-retain sa national government. Ang citizenship i-retain pud sa national government. But all other aspects of governance, I think gusto sa MILF na within ARMM, they will have their own set of autonomy sa lain-laing mga aspeto sa Dumala diha niya sa So, apil na diha ang police, apil na diha ang internal security, apil na diha ang ban. So, unsang klaseng struktura kini? To me, that looks like a federal state. No? So, mura siya federal form of government na usa ka separate na federal state ni siya pero apil lang gihapon sa nasod, pero federal state kay na ay mga powers that is still being retained by the national government, pero kining usa ka local government murag nahimo na siyang usa ka federal state na doon na po'y mga powers or mga gahom na iya lamang. So sa pagkabasa nako dito sa 10-point principle na mauna ang ma-retain sa national government, it looks like a federal form of government, which is usang klaseng sistema sa paggobyerno na daghan dinhi sa Mindanao ang naga-advocate. Dili lang sa ARMM,